Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Aming isip, sikatan ng liwanag, ng kusang matangkilik, tungkulin mabanag. Buksan ang aming palag, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos at nais niyang gumawa ng milagro sa ating buhay. Pero kinakailangang manampalataya tayo sa Kanya. Sa ating pananampalataya, doon magaganap ang pagpapanibago sa ating mga puso. Aminin natin ngayon sa Diyos na tayo ay nagkasala. Nangangailangan tayo sa Kanya. Humingi tayo sa Kanya ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubak mong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago. Sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao, umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pagmagpakailanman. At huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw,
lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kalaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihay niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o puon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, puon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong ubarin, ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o puon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sasaatin, atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta'y hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta ulit si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum, ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan na may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya.
Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinulubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapon, mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na nung oras na yun, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-4 na linggo, sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po sa inyong lahat. Buhay ka pa ba? Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa iyo. May bagong biyaya, bagong pagpapala, may bagong milagro na ibibigay sa iyo ang Diyos. Sabi doon sa unang pagbasa, God is a God of new things. Lilikha siya ng bagong langit, bagong lupa. Hindi niya ibabalik yung dati. Hindi ganun si Lord, ano? Hindi siya umuulit ng biyaya. Yung dati, tapos na. Ang gagawin ng Diyos, bagong langit, bagong lupa. Bagong biyaya, bagong milagro. Hindi siya parang ukay-ukay, ibabalik yung dati, hindi. Bago. Kaya God is a God of surprises, kapanalig eh. Kaya kapag talagang nanampalataya ka sa Diyos, magiging bukas yung puso mo, tatanggap ng biyaya, at magugulat ka. Kasi yung biyayang ibibigay sa iyo, hindi katulad ng dati. Bagong langit, bagong lupa, bagong pagpapala, manalig ka sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatapos dahil lamang sa pagkakamali ng tao. Hindi. Hindi ko mo pumalpa ka, hindi ko mo nagkasala ka, tapos na si Lord sa iyo. Hindi. Sa aklat ni Isaias din po, ito po yung pagkakataon na kung saan nawasak ang Jerusalem. Nilusob po sila. Pero hindi nga nagtatapos doon. Hindi ko alam kapanalig kung ano yung problema na dinadala mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mabigat na suliranin na dinadala mo ngayon. Pero hindi magtatapos ang lahat sa problema, hindi magtatapos ang lahat sa suliranin. Hindi magtatapos ang lahat sa hirap. Kailangan manalig ka. Kailangan magtiwala ka. Muli kang ibabangon ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng panibagong simula, panibagong buhay. Bagong langit, bagong lupa. Isang lugar kung saan hindi ka wala nang iyakan. Wala nang pagdadalamhati. Isang buhay na masagana at payapa. Oo, nandoon yung pagkawasak ng Jerusalem nung panahon ni Isaias. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi magtatapos sa dilim ang lahat. May darating na bagong umaga. Madilim ba ngayon sa buhay mo? Magulo ba ngayon sa buhay mo? Hindi magtatapos ang lahat sa dilim.
May darating na bagong umaga. Yan ay daladala ng Panginoon. Sa Ebanghelyo po natin, narinig natin, ang galing po nung nangyari dito, no? Mula po dun sa bayan ng Nazareth, hindi tinanggap si Jesus dun eh. Pero nung nagpunta siya sa Galilea, dito talaga sa Galilea, ang daming milagrong nagaganap. Tinanggap siya ng mga tao, ang daming milagrong naganap. At isa nga po yung sa tatay na may sakit ang kanyang anak. Ang galing po dito, no? Ang sabi nung tatay, puntahan niyo po, umuwi po kayo, pumunta kayo sa aking tahanan para gumaling ang aking anak. Pero ang sabi ni Jesus, umuwi ka, magaling na ang iyong anak. Magaling na ang iyong anak. At ito, no, naniwala yung tatay sa salita ni Jesus. Kapanalig, ikaw, kaya mo bang maniwala? Bukas, mababago ang lahat. Mamaya, may gagawin si Lord na maganda sa buhay mo. Kaya mo bang maniwala na pag-uwi mo, totoo nga, magaling na ang iyong anak. Kasi iyon yung nangyari dito sa tatay na ito. Gusto niya, siyempre, gusto niya pumunta sa Jesus. Gusto niya hipuin ni Jesus yung kanyang anak. Gusto niya ganun. Kaya inaaya nung ama, puntahan niyo po yung anak ko. Pero ang sabi ni Jesus, umuwi ka na, kasi ngayon din magaling na ang iyong anak. Umuwi nang may pananampalataya yung ama at tinanong niya anong oras gumaling yung aking anak. 1:00 ng hapon. At iyon po yung oras na kung saan sinabi ni Jesus na magaling na nga ang iyong anak. Ngayon po ay Lunes, mag-aalauna ng madaling araw, pero baka sinasabi din sa iyo ni Lord, mamaya, 1:00 ng hapon, may milagrong magaganap, may biyayang darating, may pagpapagaling na mangyayari. Pag uwi mo, 1:00 ng hapon, magaling na. Nasolve na yung problema mo. Maayos na ang lahat. Pero you have to believe. Kailangan mong manampalataya. Kailan nangyayari ang milagro? Oras na manampalataya tayo sa Diyos. At ang pananampalataya ay naipakikita sa ating pagsunod. Yung bang iiwanan mo ang lahat at magtitiwala ka, si Lord ang gagawa, si Lord ang hihilom, si Lord ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa buhay natin, marami tayong dinadala. Sama ng loob, sakit ng loob, problema sa pamilya, kabiguan, kapalpakan na ating nagawa, kasalanan na paulit-ulit nating nagagawa. Pero tandaan mo, kapanalig, walang too late para sa Diyos. Buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, hindi pa huli ang lahat. Kayang-kayang ayusin ng Diyos yan. Yung bang akala nung ama, mamamatay na yung kanyang anak. Pero may magagawa pa pala si Jesus. Hindi siya binigo ni Jesus. Ikaw din kapanalig, hindi ka bibiguin ng Diyos. Manalig ka. Ang Kwaresma ay paanyaya ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Kaya ngayong Kwaresma, lalo tigit, 4th Sunday na po, lumapit tayo sa Diyos, maniwala, at hayaan mong bigyan ka ng Diyos ng panibagong simula. Oo, kapanalig.
Kahit anong kasalanan mong malaki, kahit anong kapalpakang nagawa mo, baka sabihin mo, too late na Lord, hindi na maayos. Wala na. Pero ngayong Kwaresma, ang ibibigay sa'yo ng Diyos ay panibagong simula. Panibagong resulta. Panibagong tagumpay. Manampalataya ka. Manalig ka sa Diyos. Mga panalig, baka sinasabi sa atin ngayon din ni Jesus, baka may pagagawa tayo, Lord, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pero ang sasabihin sa atin ni Jesus, umuwi ka. Magaling na ang iyong anak. Ibig sabihin, umuwi ka sa bahay, umuwi ka sa pamilya mo, umuwi ka sa Diyos, at yung pagsunod mong yun, alam mo kung anong mangyayari? Hindi. Pero dun sa pagsunod mong yun, nang may pananampalataya sa Diyos, susurpresahin ka ng Panginoon. Gugulatin ka ng Panginoon. At makikita mo, hindi pa nga pala huli ang lahat. Wala palang imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Kaya ka pa palang ibangon ng Diyos. Kaya ka pa palang baguhin ng Diyos. Kaya ka pa palang tulungan ng Diyos. Kaya pala ng Diyos na bigyan ka ng bagong umaga, bagong simula. Magsimula tayo muli ng kasama ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Amen. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama, ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya. Ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo, naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal natin sa buhay na yumauna ay magtamasa nawa ng walang katapusang gantimpala bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamniyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami, iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami, iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig at puspusin kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, na Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patunin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin, at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, nananalig sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo, na pinabuklod sa iisang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit
at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangbakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio occidenti amut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iutus insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.